breakout game itong si King Gurtiza, 23-point performance. So pagdating sa shot making Yes. at puntos, pwedeng ibigay ang bola dito kay Gurtiza. And siya na talaga yung primary option pagdating sa offense. Montaño. Guadagna, napatalon si Robin. Guadagna, aatake. Kicks the ball out. Triple on the way. Air ball by Peñafiel. At eto na, si Luciano. Luciano will finish. Yan talaga yung ginagawa ng EAC. Since first game nila against Perpetual, talagang ang ginagawa nila, run and gun, run and gun. Pag may opportunity na ipasa, talagang nilileak out na agad nila. Nakakatuwa rin yung crowd ng EAC ngayon. Ha? Punong-puno on this side. Sigawan after this fast break by JC Luciano. Ayan. Ever since pa naman nandun talagang very supportive itong mga taga-EAC Kaya minsan pag kalaban mo sila, masarap din paglaro kasi may dala at halong pressure Maguliano. Robin, back to Maguliano. Umpad. Ganda sana. Good footwork by Umpad. Di lang na-finish. Alright, let's get more from the EAC side. Here's Christine San Agustin. With Coach Jerson Cabildes, everything is winnable and possible yan. Ang pangako ni Coach Jerson sa EAC Generals because for him, even the current undefeated team is not impossible to be conquered. Ang gusto niya lang daw makita mula sa mga general ay good decision making at iwasan ang magkanya-kanya sa tuwing nalalamangan na because napansin din po ni Coach na may tendency na marattle ang kuponan, especially towards the end. With this, Coach Jerson was also quick to remind the team that they are not here to settle for crumbs, but rather the ones who leave it for their opponent. Yan muna ang balita mula sa mga general, Anton and Ray. Maraming salamat, Christine. At yan ang mentality ng isang Jerson Cabildes who is a very successful coach. Correct. And it all starts with the coach, Anton. Kasi pag yung coach hindi naniniwala doon sa sistemang ini-employ niya, how much more yung mga players, di ba? So ngayon, pinakita ni Coach Jerson na talagang kahit sino pa yan, maniwala kayo sa sistema, ipapago ko sa inyo. Mananalo at mananalo. Let's take a look at this last sequence right here. Good recovery by Nat Cosejo. Now, going back to Coach Jerson, this is a big challenge for him kasi yung mga teams na hinawakan niya, may mga pyesa. Correct. One of the teams that I covered with Coach Jerson as a coach, meron siyang Baby Shaq Taganas, meron siyang Philip Manalang, Encho Serrano, Hesen Gabo. So, these guys, di ba, syempre mga legit. Ngayon, he's coming in inheriting itong lineup na to. And kumbaga itong EAC, Anton, coming from a rebuilding team din to So, malaking challenge and at the same time pressure para kay Coach Jerson. Pero so far naman, na-overcome naman na yung challenge na yun. Ngayon naman, makibalita tayo sa LPU side. Ito muli si Lexi Gonzalez. Sa magandang performance na pinapakita ni Renz Villegas, we want to know more about him. Nakausap ko siya kanina at sabi niya, aggressive lang talaga kami pero mas nakafocus kami sa defense. Dagdag pa niya, yung offense to follow na lang pag maganda ang kinalabasan. Inalam ko rin syempre mula kay Villegas kung ano ang signature move niya. Sabi naman niya, ito ay ang kanyang first step because aminado man daw siya na hindi siya katangkaran, he really utilizes his speed bago pa man makareact ang kalaban. Maliit nga akong maturing, nakakapuwing pa rin, Anton and Ray. Okay, Ray, matanong kita. Sino yung player na nakalaban mo na may pinaka-mabagsik na first step? Sa akin, si Robert Bolick Robert Bolick, Yes, first kasi, step. kasi si Bolick, kung titingnan mo siya, magdadala siya ng bola. Parang hindi Steady eh. lang Oo. Pero the moment na nandun na yung bola sa half court at siya yung may hawak, ang bilis ng first step Parang isang step and dribble, parang i-lay up niya na lang So yun yung parang pagdating sa ganun, siya talagang naaalala ko pag-uusapan first step. Nagulat ako dun sa... Kasi si Robert, magaling yung change of pace niya. Yes. Pwede niyang bagalan, pwede niyang bilisan. Pero yun kasi hindi nakikita And maraming players dyan. Ako, isa pa sa may kukumpara ko dyan, si Mark Cruz. Yun.
talagang legit na first step talaga. Pagka nag-first step, iwan ka na talaga. Oh, tsaka yung after na mag-first step, Pull up siya. biglang pull up. Yes, diba? Eh, ilista mo na eh. Pagka siya pumulap, bababa ka na lang. Hindi ka na kailangan rebound eh. Samantala, may agaw dito, Kinal. At nakakagulat tong nangyari kay Kunanan, ha? Kunanan is supposed to be one of the more reliable point guards dito, pero naisahan siya ni Kinal. Actually, Anton, kanina pa nila pinapahirapan itong si Kunanan kasi siguro ang adjustment nila dito, si Kunanan kasi ang isa sa mga steady point guard. So, pag nakuha nila yung gusto nila ng pag-uri nito si Kunanan, so tendency talaga mahirapan siyang magbaba. LPU hindi pa nakakascore mula nung 2:16 mark ng first quarter. Medyo hirap sila pagdating sa offense. And tingin mo, Anton, may factor din yung pagkawala ni Sean. Malaking factor yon para sa akin. Kasi pwede rin siyang bigyan sa post eh. Kumbaga siya yung siya yung anchor Yes, nitong correct. LPU. Last line of defense at option sa post. Yes. Kaya eto, hirap yung LPU Pirates. Isusubo na lang yung bola. Usually, pagka ganun, kay Sean, automatic na yan eh. Pero ngayon, hindi sila makakonvert dahil nga hirap sila sa ilalim na wala yung Sean. Samantala, Nat Cosejo puts EAC on top by 10. It's the biggest lead of the game for the Generals. Genesis Aviles coming in for the Pirates. King Ortiza coming in. Look at me now, I'm flying so high. I can see the whole world. Look at me now, I'm ready for victory. It's my time, my turn. Hero, oh, oh, oh. We'll rise through the season. Hero, oh, oh, oh. Alam mo, every season, hinahanap natin kung ano ba yung bago na dinagdag ng isang player sa kanyang game. At nagulat ako na tumira ng 6 na beses mula sa labas itong si Nat Cosejo. Dahil nung season 98, 10 beses lang tumira sa labas yan buong season. Buong season, And he pero- was 2 for 10. Siguro, isang factor din doon, Anton, yung sistema na na-apply ni Coach Gerson na talagang kailangan yung tumira sa labas. And malaki factor din also yung pag maglalaro ka ng off-season kasi doon mo na ipapractice yung mga weaknesses mo eh. So siguro, si Nat, yun yung ginawa niya ng off-season na talagang binigyan siya ng green light na tumira sa labas. Pero dito sa laro na to, hindi pa siya tumitira Oo. sa labas. Kasi kilala talaga tong si Nat as a paint player eh. Oo. Sa paint talaga siya nagkakaroon ng buhay. Tsaka gusto niya yung sa paint, yung pag binibigay siya ng drop pass, yung kanyang floater, Oo. yung gano'n, talagang perfect na perfect yun eh. Barba. Aatake. And finally, makakascore itong LPU. First basket since the 2:16 mark of the first quarter. Kinal. Quick fire. Rebound, Barba. And napansin ko rin dito sa EAC, Anton, since hinawakan ni Coach Gerson itong EAC, talagang mas madalas o maraming beses silang tumitira sa 3 points compare mo sa last season nila na minimal lang natin sila nakikita na tumitira sa labas. Ito yung atake kanina ni Barba. Kailangan pa natin ng maraming ganong senaryo kay Barba na talagang kailangan niyang magdoble kayo dahil nga 16 seconds on the shot clock. isa siya sa mga primary option when it comes to offense. So, pangalawa, si Sean ang nawala. No? Baga kailangan niya mag-double effort eh. Kunanan. Kunanan, tinabas ang bola. Ito na nga, Barba. Shot was to the left. At mananatili ang bola dito sa panig ng EAC. Last season, EAC 22.3% from the 3-point line. So, nag-improve ng konti, Ray.
umangat sa 25.5%. Yes, and pang 5 games pa lang naman nila ito eh. Yes. So pwede pa talagang umangat yan. So tama yung ating observation dito sa EAC na talagang tumitiran na sila ng madalas sa labas. At ito yung tandem nila. Gurtiza and Cosejo. Leading scorers para sa koponan ni Coach Gerson Cabiltes. And wala pa si Ralph Roby dyan, hindi pa masyadong nagpaparamdam. More on facilitator pa lang ang ginagawa ni Ralph. 10-point lead by the Generals. Valdez binigay dito kay Cunanan. Cunanan with a big three. A much needed points para dito sa UBU kasi nagraran na itong EAC eh. Mahirap kalabanin yung team na nakukuha na nila yung kanilang momentum kasi kahit anong itiran ng mga yan, talagang tendencies, papasok talaga siya eh. At etong 3 puntos ni Cunanan as we see this jumper mula kay King Gurtiza. Ito pa lang yung pangalawang made 3 ni Cunanan ngayong season. So talagang gumagawa na ng ibang paraan Yeah. itong LPU. Dahil sa pagkawala ni Sean O'Malley, naghahanap na rin ng puntos mula sa iba. Oo, kasi hindi kakayanin ni Barba, ni Enoch Valdez, at saka ni Maclod yung puntos eh. Kailangan total effort ang gagawin nitong LPU since malaking kawalan nga si Sean dito sa game na to. Airball by Bakud. Babalik ang bola sa mga pirata. Ito na naman yung full court press ng EAC. Oh. So far, nakadalawang kuha na sila dyan. Turnover na galing sa LPU. Cunanan. Back to Barba. Almost a steal para kay Cosejo. Barba finishing in the paint. Gurtiza on the move. Gurtiza. Babalik ang bola dito sa mga pirata. Oh, matindi yung bangga ni Bakod doon. Blocking foul, number 13, Jedro Bakod. Hindi na naka-change direction si Barba kasi na yung kanyang strong side which is yung sa right. Naharangan ka agad eh. And for Jedro Bakod. Pero okay naman si Barba. Ayun, tumama sa Zico pero hindi naman sadya. 4 minutes and 15 seconds. Yan ang oras na natitira dito sa first half. Cunanan. Cunanan to Valdez. Umandak, aatake, pinangga ni Cosejo. Alam mo, Anton, isa rin sa nag-improve dito sa mga taga-Pirata, yung kanilang ball movement. Dati kasi 1 to 3 passes, na sila eh, tumitira na sila eh. Pero I think pang 3 cover ko na sa LPU to. Talagang laging maganda yung kanilang ball movement eh. And dun nila nakukuha yung kanilang puntos. Mas gumaganda yung samahan ng LPU habang tumatagal itong si Coach Gilbert Malabanan. Maganda yung chemistry na nitong mga taga-LPU kaya meron silang 6-0 dito sa season 99. Tsaka ito na yung pangatlong taon ng programa ni Coach Gilbert. Oo. Kupunan na nag-overachieve last season. Walang nakaisip na aabot itong mga to sa Final Four. But LPU proving everybody wrong. Minsan kasi, Anton, meron tayong excuses sa mga coaches na sa mga bagong parating na mga coaches eh. Yung 1 year kasi is not enough para ma-perfect mo yung sistema ina-apply. It takes more than 2 to 3 years. And ito na nga yung gustong mangyari nito ni Coach Gilbert dito sa mga players at mga bata niya. And ang ganda tingnan. Parang yung sitwasyon ngayon ni Coach Gerson. Obviously, you can't really judge him this season kasi wala pa yung mga recruits niya. Correct. Samantala, may agaw dito. Maguliano. Oh! Angeles trying to get the ball back to Maguliano. 18 seconds on the shot clock. Sobrahan sa passing. Although, yung isang effect na nakita ko yung mas gumanda yung conditioning ng Generals under Coach Gerson Yes. Cabiltes.
Yes, correct ka doon, Anton. Kasi even yung mga bigs nila, dati medyo naiiwan yan eh. Pagka merong fast break ngayon, imagine mo si Maguliano pa yung nagbababa ng bola eh. Na kwento nga sa akin ni JP na from 220 pounds, 198 pounds na lang siya. Wow. Kaya kita mo siya, slim siya ngayon eh. And kailangan talaga, ako Anton, personally, nagbawas din ako ng weight eh. Kasi iba kasi pag overweight ka, more on prone kasi injuries eh. And compare mo doon sa playing weight mo na kahit anong gusto mong move, nagagawa mo eh. Samantala, Guadagna still looking for that first triple. Enoch Valdez with the offensive rebound and put back. At yung kalamangan ng EAC bumaba na sa dalawa. Cunanan with a chance to tie this game. And he gives it to Valdez, who ties the game. Coming all the way back from a 10-point deficit, the LPU Pirates tie the game up at 30. Look at me now, I'm flying so high. I can see the whole world. Look at me now, I'm ready for victory. It's my time, my turn. Hero, oh, oh, oh. We'll rise for the ceiling now. Naalala ko nung si Coach Topex Robinson pa yung coach ng LPU, pinapasok niya yung Marcelino Twins, nag-iiba yung tempo ng laro. Oo. Ngayon naman, tuwing pinapasok tong si Renz Villegas, nag-iiba rin yung tempo. Yes, and I remember last season, na-cover ko rin ng LPU. Nung tinawag kong Magic Bunot itong si Renz Villegas, Oo, Anton yes. eh. Kasi nung pinasok siya ng, I think, second half na eh. Oo. Talagang doon nag-start ng run yung LPU eh. And kita mo naman, talagang deserve nito ni Renz Villegas na magkaroon pa siya ng mahabang minuto. I believe tayong dalawa yung nag-cover Yes, nun eh. yes, Tas tama. may nakatira rin sa labas eh, si Villegas. Oo. And talagang ever since nung na-cover ko itong si Renz, talagang all out siya pag nasa loob eh. Talagang both offense and defense ginagawa niya. Meanwhile, LPU coming up with a steal. Di na ipasok ni Greg, pero ando doon na naman si Enoch Valdez. So one of the best at crashing the boards and running the floor, Enoch Valdez. Si Enoch Valdez ang ine-expect natin na talagang mas mag-step up dito sa game nila against EAC since isa rin siya sa mga veterano and graduating players dito sa mga Piratas. Alam mo, Ray, one of the biggest concerns dito kay Enoch Valdez kasi syempre, isa siya sa mga players na na-draft na Yes. sa professional ranks. So the question was, didiin ba itong si Enoch Valdez despite the fact na na-draft na siya? And I think that question has been answered. Yes. Kasi yung laro ni Enoch, ganun pa rin eh. Oh, hindi nagbago eh. Talagang pagka nasa loob siya ng court, ginagawa pa rin niya kung anong pinapagawa sa kanya ng coaches and hindi nagmamatter sa kanya yung forget na draft na ako, gito yan. Usually, nag-tendencies, nagre-relax. Pero si Enoch, ibahin natin. Hindi, all out pa rin siya. Oh! At kakasabi lang natin, opensa, depensa, Enoch Valdez is all over the place. Gusto mo ng effort? There's effort with a capital E. Yes. Luciano with a fake. Luciano, offensive rebound. Good defense by Aviles. Gurtiza, nakalusot. Ganda na sana, stop na sana para kay Yes. Aviles. 2 offensive rebound para sa mga taga-EAC. Talagang gang rebound ang ginagawa nito. They make the most out of it dito sa pagkawala ni Sean. Kasi usually pag nasa loob yan si Sean, malaking chance na makukuha ni Sean yung rebound eh. Pero this time kasi walang Sean umali. So itong LPU dapat magdoble effort pagdating din sa rebound. Balikan naman dito sa EAC after that 3-point play mula kay King Gurtiza.
Komandak, titira mula sa labas. Guadagna rising up for that rebound. Good anticipation. At na-recover ni Conana ng bola. Yan ang maganda pagka meron kang steady point guard. Wow! Conanan had to shoot dahil paubos na yung shot clock. Siguro hindi niya napansin na paubos na yung shot niya kaya tinira niya. Tolentino, handoff para kay Cosa. Gurtiza, atake muli. Gurtiza, wild layup, rebound Conanan. Ito na si Valdez. Set up muna. Ganda yung ginawa ni Valdez, hindi siya nagmadali. Pinabinigay niya doon kay Conanan, which is si Conanan nag-set na play. Komandak, wala. Guadagna. Conanan, susubok muli. Airball, Aviles, up and under move. Begin, rebound Maguliano. Ito na ang mga general. Tolentino, Luciano with a fake. Wow! Good passing. What a pass! Ang ganda ng pasahan. Valdez, early offense. Good defense by Maguliano. Ooh! Red flag violation. Ito yung magandang pasahan ng EAC on the fast break. Alvin Meñafiel. Extra pass by Tolentino to Cosa. 14 seconds on the Napaka-unselfish nitong mga players ng EAC. Talagang, actually, pwede mo nang itira yung pangalawang pasa, pero mas hinahanap pa nila talaga pinaka-open eh. Saka delikado rin yun ha. Baka ma 3 seconds pa sila. Oo. Minsan kasi pag too much passing, ang tendencies din, nagkukos ng turnovers eh. It's gonna be EAC basketball. Sayang kanina yung fast break ni Maguliano. Na-excite si JP eh. So far, maganda yung pinapakitang depensa ng EAC. Though nakakahanap ng butas sa labas itong LPO, pero ang bilis nilang makarecover eh. Nakaka-stop sila eh. Maski na si Valdez yung umaatake. Luciano, up and under move. Luciano. And Gurtiza is there for the putback. So, last shot para dito sa mga taga-Pirates. Conanan, binigay kay Maclod. Oh! Siguro itong si Maclod Guadagna, yung player dito sa NCAA na pinakamaraming napatalon na defender. Dahil sa mga shot fake ng ganyan. Hindi, given na talaga yun, Anton, kasi shooter eh. Kumbaga, pagdating sa scouting report, kumbaga, ang gusto mong gawin dito kay Maclod, pa-drive mo na lang kasi ang laki ng percentage niya pagdating sa outside. So, yun yung ginawa. Talaga kung ikaw yung defender, tatalon ka talaga, tatalon. Pero medyo hindi maganda yung bagsak. Maclod Guadagna this season from the outside shooting 25.7%. Yung percentage niya is down from last season but still the respect is there. Yes. coming in for the Pirates. Kasi isa rin sa factor doon, Anton, is yung mga big shots na binibitawan Oo. itong ni Maclod eh. Kaya talagang yung kalaban, Kylan Chavo coming talagang in for irerespeto itong outside shooting ni Guadagna. Lalo na yung tira niya against Arellano. Correct. Yung nagpa-overtime. John Versosa Catch and coming in shoot for rin the yun. Pirates. Oo, kasi tulad nga ng sabi ko kanina, pag nakakita lang ng puwang itong si Maclod, talagang ititira niya eh. Maclod Guadagna from the LPU high school basketball program along with Ato Barba and actually even Umpad of EAC kasama sa LPU high school. At Alright. the end of the half, it's Diyan po nagtatapos ang ating first half. 33 for the EAC. Emilio Aguinaldo College na una kontra sa LPU 37-32. You're watching our live coverage of NCAA Season 99, New Heroes of the Game.